Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ating pag-uusapan ang mahalagang detalye sa buhay ni Daniel. Si Daniel ay isang tanyag na propeta sa Lumang Tipan, at ang kanyang kwento ay isinulat sa aklat ni Daniel, na kilala hindi lamang sa kanyang katapangan at pananampalataya, kundi pati na rin sa kanyang karunungan at husay sa pamumuno sa Babylonia. Subalit ang kanyang kwento ay mas malalim kaysa sa mga kilalang bahagi nito, tulad ng kanyang pagdating sa Babylonia, ang kanyang pinagmulan at ang hindi laging napag-uusapan na aspeto ng kanyang buhay. Si Daniel ay nagmula sa Judah, isa sa mga tribo ng Israel. Siya ay mula sa isang maharlikang angkan at sinasabing posibleng kabilang sa mga apo ng hari o mga kilalang pamilya sa kaharian ng Judah. Ipinanganak siya noong panahong ang Judah ay may sariling kaharian, ngunit nasakop ng mga taga-Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Nang masakop ang Judah, maraming Hudyo ang ipinatapon sa Babylonia, kabilang si Daniel na tinatayang binata pa lamang noon. Kaya't makikita sa simula pa lang ng kwento na si Daniel ay malayo sa kanyang lupain at pamilya, na isang malaking sakripisyo sa kanyang kabataan. Nang dumating sa Babylonia, kasama si Daniel na ilang mga kabataang Hudyo na napili upang pagsilbihan ng hari dahil sa kanilang kagalingan, kagwapuhan at talino. Kasama niya sina Hananiah, Mishael at Azariah, na kalaunay naging kilala bilang Shadrach, Meshach at Abednego. Binigyan sila ng mga bagong pangalan ng mga Babylonyo upang ituring na mga bahagi ng kanilang kultura at relihiyon. Si Daniel ay pinangalanan Belteshazzar, na nangangahulugang tagapagtanggol ni Bel, isang diyos ng Babylonia. Bagaman nasa Babylonia sila at may bagong mga pangalan, na natiling tapat si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang pananampalataya. Hindi nila tinanggap ang pagkain at alak na mula sa hari dahil alam nila ito ay pinaghahandog sa mga Diyos-Diyosan, kaya humiling sila ng mas malinis na pagkain na ayon sa kanilang batas. Sa kabila ng takot ng kanilang tagapangasiwa na baka magkasakit sila ay pinayagan. Lumipas ang 10 araw, nakita silang mas malusog kaysa mga kapwa nila na kumakain mula sa hapag ng hari. Binigyan ng Diyos si Daniel ng pambihirang karunungan at kakayahan sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. Dahil dito, siya ay naging tagapayo sa mga hari ng Babylonia. Nang magkaroon ng panaginip si Haring Nebuchadnezzar na walang makapagpaliwanag, ipinakita ni Daniel ang kanyang katapangan at pananampalataya sa Diyos. Hiniling niya sa hari na bigyan siya ng panahon upang ipanalangin ang kahulugan ng panaginip. At sa tulong ng Diyos, naipaliwanag niya ang panaginip ng hari na tumutukoy sa hinaharap ng mga kaharian sa mundo. Dahil dito, itinaas si Daniel sa isang mataas na posisyon sa kaharian ng Babylonia. Ang kanyang galing sa pagpapaliwanag ng mga panaginip ay napanatili sa iba't ibang henerasyon ng mga hari, mula kay Nebuchadnezzar, kay Belshazzar at hanggang kay Darius ng Medo-Persia. Nang pamunuan ni Haring Darius ang kaharian, siya ay humanga sa karunungan at katapatan ni Daniel. Kaya siya ay tinalaga bilang isa sa mga pangunahing tagapangasiwa ng buong kaharian. Ngunit dahil sa inggit ng ibang mga tagapamahala, gumawa sila ng pakana upang ipahamak si Daniel. Alam nila na ang tanging paraan upang siya ay masira ay ang kanyang pananampalataya. Pumunta ang mga tagapamahala kay Haring Darius at iminungkahi ang isang batas na sa loob ng 30 araw, sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa hari ay ihahagis sa yungib ng mga leon. Bagaman alam ni Daniel ang batas na ito, hindi siya natakot o nagbago ng kanyang mga gawain. 3 beses sa isang araw, pinubuksan niya ang kanyang bintana at nananalangin sa Diyos ng Israel, gaya ng kanyang nakagawian. Nang malaman ito ng mga tagapamahala, agad nilang inireport si Daniel sa hari. Bagaman mahal ni Darius si Daniel, wala siyang magawa dahil ang batas ng Medo-Persia ay hindi maaring baguhin. Kaya't nagbigay siya ng utos na ihagis si Daniel sa yungib ng mga leon, subalit nagtaglay ng pag-asa na ang Diyos ni Daniel ay magliligtas sa kanya. Nang gabing iyon, si Haring Darius ay hindi mapakali at hindi makatulog. Kinaumagahan, siya ay nagmamadaling pumunta sa yungib at tinawag si Daniel. Sa kanyang pagkabigla at saya,
Sumagot si Daniel mula sa loob, "Mabuhay ka, O hari. Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at isinara ang bibig ng mga leon upang hindi nila ako saktan." Malaya at ligtas na lumabas si Daniel mula sa yungib at ang mga taong nagplano ng kanyang pagbagsak ay ang mismong hinatulan sa kanilang sariling bitag. Naging patotoo ang pangyayaring ito sa kapangyarihan ng Diyos at inutusan ni Darius ang lahat sa kanyang kaharian na igalang at kilalanin ang Diyos ni Daniel. Bagaman naging tapat si Daniel sa paglilingkod sa mga hari ng Babylonia at ng Medo-Persia, hindi siya kailanman nakalimot sa Diyos ng Israel. Nagpatuloy siyang manalangin at mag-ayuno para sa kanyang bayan at sa kanyang mga huling taon, nakatanggap siya ng maraming pangitain mula sa Diyos tungkol sa hinaharap, hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang mga hula ni Daniel ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pananampalataya ng Israel at sa mga Hudyo sa kanilang pag-asa para sa isang Mesiyas. Ang kanyang pangitain ay naglalaman ng mga propesya ukol sa pagdating ng Mesiyas, ang pagbagsak ng mga makapangyarihang kaharian at ang pagkakaroon ng isang walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang buhay ni Daniel ay isang halimbawa ng katapatan at pananampalataya sa Diyos, kahit na nasa ibang bansa at napapaligiran ng mga kaaway. Hindi siya kailanman tumigil sa pananalangin at pagtigtiyak sa kabila ng mga pagbabanta at pagsubok. Ang kwento ni Daniel ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang maging tapat sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa ating paligid. Siya ay hindi lamang isang tagapaglingkod ng mga hari ng Babylonia, kundi isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos. Ang kanyang karunungan, tapang at pananampalataya ay patunay na ang Diyos ay laging kasama ng mga tapat na nananampalataya sa Kanya. Kung naibigan niyo ang kwentong ito, maaring paki-like at subscribe upang mas may pamahagi pa natin ang makabagong mensahe. Maraming salamat.